What's up, Kaloyers? For today's video nga ay nagpunta tayo ngayon sa Manila. Oo, sa Maynila yan, sa pagitan ng Pasig River. Diyan nga pala nag-shooting si Ivana, itong latest video nga lang niya. Kung saan may pwesto din si Neneng B. At dyan din pala nag-shooting ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Dito lang yung tulay na yan sa malapit sa Jones Bridge. Sobrang konting lakad nga lang at makikita mo na sila parehas. Hindi nga ako makapaniwala na napuntahan ko yan. Sobrang lapit lang pala talaga niya. Dahil yung likod ng ilog na yan ay ang Intramuros na din. Bali, pagbaba mo nga dyan sa malapit sa Intramuros ay maraming ka na ring mapapasyalan sa Maynila. Pero dito sa tulay na to namangha talaga ako ng tunay. Sabi nila pag pumunta ka daw dyan ng umaga mararamdaman mo yung sariwang hangin. Kapag hapon ka naman pumunta ay maaabutan mo yung napakagandang sunset. At syempre ang oras ng pinakamagandang pumunta dyan ay ang gabi daw. Dahil naggagandahan daw yung mga pailaw ng mga tulay na yan. Isa sa mga dahilan nga pala kaya ako nagpunta dito ay gusto ko talaga makita si Neneng B. Ngunit kamalas-malasan kung anong araw na yan ay wala pala siya doon. Buong inakala ko kasi ay nandun talaga siya kasi nga napanood ko siya sa vlog ni Ivana. Sayang, gusto ko pa naman sana kumain ng Hungarian niya. Oo, yung sikat na Hungarian sandwich niya. Dahil wala nga siya, tinamad na ako at bumili na lang ako ng dragon fruit. Bali, pag pumunta nga pala sa lugar na yun, makarami kang makikitang nagtitinda ng mga inumin-inumin, lalo na yung dragon fruit. Bali, ang kinatatayuan ko nga pala ngayon ang kanilang second floor ng Esplanade na yan. Kita nyo yan, yung tulay na yan ay ang Jones Bridge. Bali, nag 360 degree nga pala ako para makita nyo ng buo. Sa mga oras na yan na hindi ko talaga may paliwanag ang nararamdaman ko. Yung bang tipong bumalik ka sa nakaraan dahil sa mga nakikita mo mga disenyo. Tapos pag lilingon ka naman sa kabila ay makikita mo ang modernong design ng mga building. Yung tipong ang pagbabalik ng nakaraan sa modernong panahon. Parang ganun baga. Dito nga pala banda ang maraming nagtitinda. Tignan mo naman sila, nag-effort talaga sila sa kanilang tindahan. Yung tipong gaganahan ka kumain kasi napakalinis tignan. Tapos dito banda sa unahan yung tindahan nga pala ni Neneng B. Pag nakita nyo yung wall na maraming design sa pader, yun na yun sa harap niya. At naglakad-lakad pa nga ako banda dito malapit sa dulo ng Intramuros. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakalikod niya. Ayan, yung merong mataas na pader. At pag narating nyo yung dulo na yan sa kabila, parang yun yung may golf course. At marami mga puno na parang may hardin-hardin. At ganito naman ang buong view niya kapag nasa malayo kay banda. Nitong araw na to nga pala ay may nagsushooting. May pinagtanungan nga ako mga bata dyan. Ang sabi nila sa Batang Quiapo daw, yan yung scene na parang may nagtatakbuhang mga bata kasi nagkakagulo. Yung mga batang estudyante baga. Nakailang take nga sila dyan kasi nagkakagulo nga yung mga bata. O ayan, sinumgo baga para makita nyo. Tapos bigla na lang may tatakbong mabilis na sasakyan dyan. Wala lang, shinare ko lang, bakit ba? Wala namang entrance fee kapag pumunta kayo dito. Basta masipag lang talaga kayo maglakad-lakad. Yung tipong gusto nyo lang talaga maglakad-lakad at mag-relax-relax at magmuni-muni panandalian. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga plinanong pumunta sa araw na to. Dahil nga sa araw na to ay pumunta nga ako ng Pasay para magpa-apostil ng NBI clearance ko. Alam mo na, OFW life, aplikante, maglalakad ng maglalakad para makumpleto lahat ng requirements. Wala kailangan ulit natin lumaban sa buhay. Ang hirap din naman kasi talagang matenga dito sa Pilipinas tapos asa ka lang na asa sa mga magulang mo. Pero hindi naman ako yun, wala lang. Wala naman akong pinaparinggan sa parting to. Mga OFW lang talaga makakaintindi niyan pag naranasan nyo yan. Usually naman talaga diba ganun, kapag hindi mo naman talaga plinano, laging natutupad. Or hindi naman palagi pero madalas. Yung unexpected na lakad, yun talaga'y natutuloy. Yung parang swimming yun nung summer tapos naging drawing na lang. Aroy, bakit naman ganun nga ni? Dahil sa sobrang sipag ko nga maglakad, nakarating nga ni ako dito sa may post office ng Manila. Diyan lang din naman yun malapit sa Jones Bridge. At yung tapat nga niyan ay yung papuntang forest. Yung nag-iisang forest sa gitna ng city ng Metro Manila. Tama, hindi ka nagkakamali. Ito yung nag-iisang forest sa Maynila. Sobrang libre lang talaga pumunta dito. Magla-login ka lang dun sa logbook ng security guard. Tapos kung gusto mo saktan yung sarili mo, syempre pupunta ka dito kasi maraming magjowang nagde-date. Tapos ikaw single nanonood sa kanila habang naglalakad. O diba, sakit be no? Sakit be. Ayan yung mga naiisip ko habang natatawa ako ngayon sa video na yan. Hindi nga na ako tumagal lang isang oras sa lugar na yan. Medyo paggabi na rin kasi yung mga oras na yan. Kung hindi ako nagkakamali, mga 5:30 na yan. Tapos makakita ka pa ng mga magjowang nagde-date na nakaupo dyan malapit. O diba, kaya umuwi ka na lang. Spot lang talaga siya sa mga gusto magmuni-muni at magtanggal ng stress. Kasi sobrang kagubatan talaga yung maririnig mo sa area na yan. Kagubatan na nasa gitna ng city at napapaligiran ng Ilog Pasig. Best spot para sa mga introvert at para sa mga jowang gustong mag-date na gustong makatipid. At paglabas mo nga sa area ay makikita mo itong fountain at may mga vendor din naman nagtitinda ng mga ice cream at tinapay. Kung gusto mo magbaon, wala rin naman problema. Basta itapon mo lang yung kalat mo kasi nga namang kagubatan yan. Tulong mo na lang sa kanila yan kasi nga nag-iisa na lang nakagubatan yan. Ganun naman talaga kapag mahalaga, kailangan ingatan. Ito nga pala yung fountain na sinasabi ko sa inyo. Tapos ayun yung pangalan ng forest, Arroceros Forest Park dito sa Metro Manila. Pag nakita mo nga pala yung security guard, mag-login ka lang at magtanong. Best time pumunta morning. And that's all for today's video. Thank you for watching.